Yes brother, 100% primal natural bodybuilder. Yan tayo. Yan ang philosophy na sinusunod natin. Ancestors diet. Katulad ng mga sinaunang ninuno natin, hindi tayo gagamit ng performance enhancing drugs. Hindi rin tayo gagamit ng kahit anong supplements. Natural, primal foods lang yung manggagaling sa ground, sa puno, or sa animals. Kung ikaw ay simpleng tao at ayaw mo mag-intake ng samot-saring chemical, kaya nating ma-achieve yan. Matatagalan lang tayo ng kaunti pero makakamit din natin at dahil patient tayo, kayang-kaya natin yan. Ang pagiging fit ay simple lang. All you have to do is show up every single day. Work out, rest, learn, repeat. Pero it's hard dahil kailangan dito ng commitment and dedication. At saka kailangan meron ka dito ng drive and motivation on why you are doing this. Kung alam mo na yung why kung bakit mo ginagawa to, yung how ay madali na. Oras na para magpalakas sa muscle up. 13 kilo times 4 weighted muscle ups. Yung previous workout ko, ang ginawa ko ay 12 kilo times 6. So dinagdagan na natin ng 1 kilo para talagang ma-stimulate ang growth. Get better everyday brother, hindi lang basta sa physical na katawan, ganun din sa mental abilities. By reading numerous books para broaden mo yung knowledge mo and perspective at mag-gain ka ng wisdom sa expert sa iba't ibang field na gusto mong ma-master. Besides dito sa fitness, mahilig talaga ako magbasa ng libro sa iba't ibang topic, sa medicine, sa health, sa martial art, sa spirituality, sa business, sa social dynamics. Ginagawa ko ito para mapatalas ang aking isip at maging handa sa bawat pagkakataon na darating na pwede kong magamit tong mga kaalaman na ito. At lastly brother, ito ang pinakamahalaga. Para fully develop ang ating self-actualization, kailangan din nating palakasin ng ating mental at spiritual ability sa pamamagitan ng pagdarasal araw-araw at pagme-meditate. Yun ay physical na lakas, mental na lakas at spiritual na lakas. Every day in every way, I am getting better and better. Another awesome day para magpalakas. Weighted pull-ups, 51 kilo times 3. Akala natin makaka 4 reps na tayo pero 3 pa din. Nag-plateau tayo dun. Nabigo ang ating expectation pero good thing yun dahil more fuel to the fire. Dahil siguro yun dun sa weighted muscle ups natin. Ang totoo dito, hindi sa lahat ng set ay may exceed natin yung previous record. Minsan ang mga nakaka-apekto sa progress ay kulang sa tulog, kulang sa nutrition, saka na-overwork. Pero that's part of life, hindi lagi nasa magic school bus. Pagka-rest ko ng 30 second, agad ko itong sinusundan ng 10 second static hold para talagang maximum capacity ang nagagawa ng ating lats. Kahit nangingilig ng ating siko, tuloy-tuloy lang, ayos yan. Superset ang tawag dito dahil sunod-sunod na weighted pull-up, weighted static hold, pull-up, saka static hold. Ito na yung superset na 3 pull-ups. Yung gains na makukuha ko dito sa weighted pull-up ay madadala ko sa weighted muscle up, ganun din sa front lever. Kaya lang sa front lever, 1 leg pa lang ang kaya ko, ay kailangan talaga doon na malakas na back saka abs. Ito ang gusto ko sa weighted chin up, pati bicep kasama sa pag-row, hindi lang back. Weighted chin ups, 51 kilo times 4, superset pa din. Sa bawat workout dapat included yung dalawa, pull up saka chin up, para balanse yung lakas natin. 4 na taon na nakakalipas simula nung last na mag-barbell or dumbbell curl tayo. Mas pinaprioritize ko yung mga major muscle group tulad ng back sa pamamagitan ng mga fundamental compound lifts tulad ng barbell row, barbell shrugs, chin up, pull up. Yung biceps saka forearms, matatamaan sila lahat dun. Yung lats natin ay hindi pagasinong kalapad, wala Bruce Lee sana, okay na yun. O kaya 3/4 ng size ng lats ni Dorian Yates. Sa mga nagsisimula pa lang sa fitness, palakasin nyo na yung pull up at chin up nyo. Subukan nyo yung AMRAP as many reps as possible. Pag kaya nyo na ng 30 reps straight, walang babaan, then mag-progress na kayo sa muscle up, saka weighted pull up or chin up. Ang mga workout ko ay weighted calisthenics. Meron akong specific skill na gustong ma-master, so ito ang preparation ko. For example, gusto kong ma-master yung muscle up. Di ang ginagawa ko, pull up, chin up, barbell row. Yun. Tapos pagdating naman sa handstand push up, ang ginagawa ko dun ay shoulder press saka dip.
Alright, barbell row 72 kilo times 8 superset. Ito ang pinaka-fundamental lifts sa back workout. At dahil wala tayong belt, ang ginagamit lang natin ay raw strength. Dapat slow controlled movement, lalo na yung lowering part dahil ito yung delikado. Kung ang gusto mo lang naman ay functional strength na pwede mong magamit in everyday situation, hindi mo na kailangan ng belt. For example, may bubuhatin kang mabigat na box or mga mabibigat na bagay. Hindi mo naman sasabihin na, oh wait, wala akong belt, kukuhain ko muna bago ko buhatin yan. Pag nagsisimula ka pala, dapat hindi ka muna gumamit nun. Palakasin mo muna yung iyong fundamental strength saka form. Then after mo ma-master yung fundamentals, yun, pwede ka na gumamit ng belt dahil mga heavier than usual na ang bubuhatin mo dito. So, kailangan na talaga yun. Tulad ng mga ginagawa ng weightlifter at powerlifter, may mga belt na sila at talagang sobrang bibigat na nung binubuhat nila ngayon. Kailangan na ng support sa back. Pero kung ordinary yung weight lang at kayang-kaya mong i-handle yung weight, huwag kang mag-rely dun sa belt. Paano na lang kung masanay ka dun tapos bigla mong tinanggal tapos bigla ka nagbuhat ng mabigat, isa na yung katawan mo, baka bumigay. My favorite workout since high school, barbell shrugs, 100 kilo times 8 superset. Gumamit na ako dito na wrist strap dahil nagamit ko na yung lakas ko dun sa muscle up, pull up, chin up at barbell row. Ang tamang execution ng barbell shrugs ay dapat dahan-dahan lang. Una, lean forward. Pangalawa, pull the shoulder up na parang ididikit mo yung shoulder mo dun sa tainga mo. Pangatlo, pull the shoulder back. Pang-apat, lower the weight slowly. Pang-lima, repeat. Napaka-solid pag may makapal kang traps, lalo at magagamit mo talaga to sa barbell squat. Dahil sa barbell squat, meron kang pasang-pasang mabigat na barbell doon sa likod mo, ay nakapatong yun sa traps. Kung manipis ang traps mo, so nakakontak yun doon sa buto. Pero pag makapal, yun, parang may sarili kang cushion. Di mo na kailangan gumamit ng cushion or pad. Ito na yung superset, underhand grip naman ang ginamit ko dito. Pagdating naman sa grip, ang gusto ko sa paghawak, overhand kung overhand, underhand kung underhand. Hindi ko pinagsasabay ng alternate. Magka-partner lagi yung dalawang grip na yun sa bawat back workout para balanse ang development ng muscle natin. Sa bawat workout ko, ini-enjoy ko lang at lalo ko pang ginagalingan. Tulad nga ng sabi ni Viktor Frankl sa book niya na Yes to Life, may 3 ways para mapahanap mo yung purpose mo. Una, find what you love to do. Ito na yan.